Magandang umaga sa inyong lahat. Malugod na pagtanggap dito sa St. Joseph Parish Gagalangin sa ika-5.5 ng umagang banal na misa na may liturhiya ngayong ika-4 na linggo ng 40 araw na paghahanda. Tumayo po ang lahat at tayo'y makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo ng 40 araw na paghahanda. At itong linggong ito ay tinatawag na litare, na ibig sabihin magalak. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Hinaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw ay nakikipagkasundo sa sangkatauhan sa pamamagitan ng iyong salita. Sa masigasig na pagsamba at matibay na pagsampalataya, ang sambayan ng Kristiyano ay makadulog nawang masaya sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pagkabuhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa paghirang ng Diyos sa sinumang magiging lingkod niya, ang kanyang pamantayan ay ang puso o kalooban at hindi ang panlabas na anyo ng tao. Ang pamantayan ng Diyos ay hindi katulad ng pamantayan ng tao. Pagbasa mula sa unang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Magdala ka ng langis at pumunta ka kay Jesse, taga Bethlehem, sapagkat pinili ko nang maging hari ang isa sa kanyang mga anak." Nang magkaharap-harap na sila, nakita ni Samuel si Eliab. Pinagmasdan niya itong mabuti at sinabi sa sarili, "Ito siguro ang hinirang ng Panginoon para maging hari." Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, "Huwag mong tignan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitignan ko ng tao, ngunit puso ang tinitignan ko." Isa-isang tinawag ni Jese ang 7 niyang anak
Ngunit walang pinili sa kanila ang Panginoon. Kaya tinanong ni Samuel si Jese, "Wala ka na bang anak kundi iyan?" "Mayroon pang isa, yang pinakabata at pastol ng aking mga tupa," sagot ni Jese. Sinabi ni Samuel, "Ipasundo mo, hindi natin sisimula ng paghahandog hanggat hindi siya dumarating." At sinundo nga ang anak na ito ni Jese. Siya'y makisig na binatilyo, malusog at nangungusap ang mga mata. At sinabi ng Panginoon kay Samuel, "Siya ang hinirang ko, pahiran mo siya ng langis." Kinuha ni Samuel ang sisidla ng langis at pinahiran si David sa harapan ng kanyang mga kapatid. At mula noon, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin, ng ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Tunay na ang pag-ibig mo at ang iyong kabutihan. Sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdaraho. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako
Sa pamamagitan ng binyag, tinatanggap natin ang liwanag ni Kristong Panginoon na siyang pumapawi sa kadilimang dulot ng kasalanan. Bilang mga Kristiyano, inaasahan tayong mamuhay sa liwanag ng katotohanan at kabutihan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayoy nasa liwanag sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamuhay kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay sa liwanag ay pawang mabuti, matuwid at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayo makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibubungang kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa. Sapagkat kahiyahiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad ay naliliwanagan, at ang naliliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, magbangon ka muli sa mga patay, at liliwanagan ka ni Kristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sabi ng buong mahal sa daigdig, ako'y ilaw. Kapag ako ay sinundan, ang dilim ay mapaparang at sa aking mabubuhay. Halina tayo'y magalay kay Jesus na buong mahal, ng pananalig na tunay. Buwang inabangan ang dulot niyang bagong tipan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sa paglalakad ni Jesus, ay may nakita siyang isang lalaking ipinanganak na bulag. At si Jesus ay lumura sa lupa at gumawa ng putik. Ipinahid niya ito sa mata ng bulag. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe." Ang kahulugan nito'y sinugo. Maghilamos ka roon. Gayon na ang ginawa ng bulag, at nang magbalik ay nakakakita na. Sinabi ng mga kapitbahay niya at ng mga nakakita sa kanya, noong siya'y namamalimos pa, "Hindi ba iyan ang lalaking dating nagpapalimos?" Sumagot ang ilan, "Iyan nga." "Hindi, kamukha lang." Wika naman ng iba. At sumagot ang lalaki, "Ako nga po iyon." Dinala nila sa mga Pariseo ang dating bulag. Araw ng pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at padilatin ang bulag. Tinanong din siya ng mga Pariseo
kung paano siya nakakita. Sinabi niya sa kanila, "Pinahira niya ng putik ang aking mga mata. Naghilamos ako pagkatapos at ngayoy nakakakita na." Ang sabi ng ilan sa mga Pariseo, hindi mula sa Diyos ang taong iyan, sapagkat hindi niya ipinangingilin ang araw ng pamamahinga. Ngunit sinabi naman ng iba, paanong makagagawa ng ganitong kababalaghan ang isang makasalanan? At hindi sila magkaisa ng palagay. Kaya't tinanong nila uli ang dating bulag, "Ikaw naman, yamang pinadilat ni Jesus ang iyong mga mata, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya?" "Siya'y isang propeta," sagot niya. Sumagot sila, "Ipinanganak kang makasalanan at ikaw pa ang magtuturo sa amin?" At siya'y itiniwalag nila. Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo, kaya't tinanong niya ang lalaki nang matagpuan niya ito, "Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao?" Sumagot ang lalaki, "Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin, upang ako'y manampalataya sa kanya." "Siya'y nakita mo na. Siya ang nakikipag-usap sa iyo," ani Jesus. "Sumasampalataya po ako, Panginoon," sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Bago po magsimula, paalala po, pakisabihan lang yung mga may sombrero na tanggalin po. Tayo po ay nasa ika-4 na linggo ng ating 40 araw para sa paghahanda natin sa Pasko ng Pagkabuhay. Ika-4 na. Sabihin nyo nga po, letare. So ito po ay isang wika na nangangahulugan magalak, at ang paanyaya sa atin, magalak dahil malapit na, no? Halos 2 linggo na lang at papasok na tayo sa mga mahal na araw at tayo patuloy na pinaghahanda sa pamamagitan ng pagsama natin sa paglalakbay na ito ng 40 araw. At sa bawat linggo, maraming itinuturo sa atin. Sa bawat linggo, sa mga nakakausap ni Jesus, may mga aral na dapat tayong matutunan. Noong unang linggo ng Kwaresma, sa pag-aayuno ng ating Panginoong Hesukristo doon sa ilang ng 40 araw at 40 gabi, siya ay tinukso-tukso ng demonyo. So habang siya ay nagdarasal o nag-aayuno, ang demonyo ay pasok naman ng pasok sa kanyang isipan ng kung ano-ano. Lahat inaalok niya, pagkain, kayamanan, kapangyarihan, pero ang lahat ng iyon ay tinanggihan ng Panginoon. At ano ang kanyang kinapitan? Salita ng Diyos. Tandaan niyo po hindi lahat ng ibinibigay, tinatanggap. Hindi lahat ng maganda, hindi lahat ng sabihin natin maganda sa paningin natin, makakabuti sa atin. Kailangan mong imulat ang iyong mga mata. Tandaan niyo po hindi lahat ng masarap makakabuti sa iyo. Naintindihan po ba? Ikalawang linggo, sa karanasan ng mga alagad, nang makita nila ang kaningningan ni Jesus, nang ito ay nasa bundok at kasama niya sa piling niya si Moises at si Elias na nagniningning, sabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, nung sabihin nila, dito na lamang tayo.
Magtatayo na ako ng kubol. Pero ang sabi ni Jesus, kailangan pa rin tayong bumaba dahil nandoon ang misyon. Kailangan tapusin ang misyon o sabihin natin ang ating mga responsibilidad. Minsan po, no, para bang okay na lang, dito na lang tayo kasi malayo sa problema, no, nakakaiwas na tayo sa kaguluhan, pero hindi ito yung realidad. Dahil ang realidad nandun sa pagtupad ng ating mga responsibilidad. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang tumakas. Diba? Huwag natin takasan. Harapin natin, tapusin natin. Pwedeng magpahinga, pero pagkatapos, harapin mo pa rin. Naintindihan po? Ikatlong linggo, ang pakikipag-usap naman ni Jesus doon sa babaeng Samaritana. Diba? Na itong Samaritanang ito ay nakakailang lalaki na kinakasama hanggang sa makausap siya ni Jesus at doon ay tumigil na ang kanyang paghahanap at nagbago ang kanyang buhay o binago niya na ang kanyang buhay nang makilala niya at makausap niya si Kristo. Okay po tayo? Ngayon, sa ika-4 na linggo, isang bulag ang kausap ni Jesus. At ang sabi, ang bulag na ito ay ipinanganak na bulag. Mayroong mga nabulag lang, pero mayroong mga ipinanganak na bulag. Minsan po parang, mas maganda pa ang buhay ng mga bulag. Para bang pag-iisipin mo, no? Kasi hindi nila nakikita yung kaguluhan, di ba? Bagamat, dahil nga sa noong panahong iyon, talagang kaawa-awa ang mga bulag. Kumpara ngayon na mayroon na tayong mga tulong, may mga ginagawa na tayo para sa kanila. Pero noon, kaya nga siya ay namamalimos dahil yun na lang ang pwede niyang gawin at maitulong niya sa kanyang pamilya, pangkabuhayan, ang mamalimos. Kaya mahirap, no? At pag sinasabi pa na kaya siya nabulag, dahil sa kasalanan. Or kasalanan niya o kasalanan ng mga magulang, kaya siya bulag. Pero pinagaling ni Jesus. At nang makita niya si Jesus, siya ay sumampalataya, siya ay sumamba kay Jesus. Naintindihan po? Uy. Siguro naman, mas malinaw na yung ating sound system ngayon, no? Hindi nyo natutulugan. Pero maganda kasi mapagnilayan natin, no? Na tayo ba ay, hindi naman tayo pinanganak na bulag. Hindi naman tayo bulag. Meron ba ditong kapatid na PWD na walang paningin? Tingnan nyo nga yung mga katabi ninyo kung bulag. Hindi bulag. Yan. Hindi bulag, yun nga lang ang problema, pinipili nating magbulag-bulagan. Yun yung mas malaking problema. Yun yung mahirap gamutin. Kasi paano mo nga pagagalingin kung ayaw nga magpagaling, kung ayaw nga gumaling. Pero yung lalaki na bulag, malinaw sa kanya, malaking bagay kung siya ay makakakita. At pinagaling siya ni Jesus. At sa pamamagitan ng bulag, na ipamalas ni Jesus ang kapangyarihan ng Diyos. Na ang Diyos ang nagbibigay ng liwanag sa tao. Ngayon, ang problema, may mga tao dito sa ating kwento, sa Ebanghelyo na nakikita naman nila si Jesus, pero hindi nila kinikilala si Jesus. Kaya nga ang sabi, di ba? Hindi yun makasalanan yan si Jesus. Kasi kung hindi yan makasalanan, igagalang niya ang araw ng pangingilin o araw ng pamamahinga. Ayon sa araw ng pamamahinga, bawal kang magtrabaho.
Kaya inulit nila paano ka pinagaling. Kumuha ng putik at ipinahid sa kanyang mata at inutusan siya na para sa mga Pariseyong makikitid ang utang, ito ay isang uri ng trabaho. Bawal magtrabaho sa araw ng pamamahinga. Kaya inaakusahan si Jesus ng makasalanan. Kaya sila, ito ang grupong ito na nagbubulag-bulagan. Naintindihan po ba? Yan. Kaya magandang mapagnilayan sa mga panahong ito, ano ba, kailangan bang mabulag ka na ng todo para makita mo yung nangyayari sa paligid mo? Magbubulag-bulagan ka na lang ba? Nakikita mo ba yung sitwasyon ng iyong pamilya? Ano nangyayari? Nagkakawatak-watak? Ano nangyayari? Hindi mo ba nakikita yung sabihin natin, no? Mayroon na tayong mga signs. Nakikita mo yung mga red flags, pero bakit pinipili mong magbulag-bulagan? Masakit na nga yung lokohin ka, di ba, ng ibang tao, pero parang mas masakit yung harap-harapan ka na ngang sinasaktan, harap-harapan ka na ngang niloloko, harap-harapan ka na ngang ninanakawan, pero nagbubulag-bulagan ka sa kung anumang dahilan mo. Diba? Marami sa atin ngayon nagbubulag-bulagan. Marami nga na ang nabulag, nagpabulag. So alin-alin tayo doon? Bulag o nagbubulag-bulagan o nagpapabulag lang? Kasi marami na tayong pagkakamali. At yung mga paghihirap natin ngayon ay dahil din sa ating pagbubulag-bulagan. Alam na nga natin, di ba? Marami na ngang kurap, marami na ngang magnanakaw, pero pilit nating pinipikit ang ating mga mata, lalo na sa araw ng pagpili. Pag-eleksyon, ang daming bulag-bulagan, nakaganon na lang kasi yung isang kamay hawak ang pinambayad. Alam mo na nga ang kurap, o tinan mo ngayon, hindi masolusyonan kung aalisin ba yung tax dyan sa gasolina para lahat ay maging maayos ang buhay. Alam naman nila kung ano ang gagawin, ayaw lang gawin. Pero tayo din, alam naman natin kung sino ang dapat piliin, pero hindi natin pinipili. Yan maganda, di ba? Sabi sa unang pagbasa, no? Ang pamantayan ng Diyos, iba sa pamantayan ng tao. Na dapat natin matutunan paano ba tumingin ang Diyos. Sa anting pagtingin ng Diyos sa atin, hindi yung kasalanan. Tinitingnan tayo ng Diyos bilang may mga kabutihang taglay. Nagkakasala tayo, pero hindi definite na makasalanan na tayo. Para sa Diyos, lagi tayong may pagkakataong magbago. At sa ikalawang pagbasa sa sulat sa mga taga-Efeso, si Kristo ang liwanag na dapat nating sinusundan. At pag sinabing, kung makita mo na ang liwanag, kung makita mo ang katotohanan, magpahayag ka. Kasi kung mananahimik ka, hindi lang kinukonsinti mo ang kadiliman, nakikibahagi ka sa kadiliman. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, tumingin ka. Tingnan mo. Kasi mahirap yung, di ba, pag tuluyan mong dinedma yan, lalaki lang yung problema. Tingnan mo yung, ano ba, hindi ka na ba kinakausap ng mga anak mo? Bakit? Tingnan mo. Hindi na ba sila lumalapit sa iyo? Tingnan mo kung anong pwedeng magawa para maihabol pa. Kasi ito ang nais ni Jesus, magbigay ng liwanag sa atin. Kaya piliin natin na sumunod kay Jesus. Huwag mong piliing mabuhay sa kadiliman. Kasi lalo tayong maliligaw ng landas, lalo tayong mapapahamak. Kaya nga gagawin ni Jesus ang pagsasakripisyo
dahil nakikita niya ang isang mas magandang buhay na naghihintay para sa atin. Amen. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay nilibing, nanako sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ibinubunyag ngayon ng Ama ang kanyang sarili bilang liwanag ng sanlibutan. Atin ngayong siyang sundan bilang liwanag ng ating buhay at manalangin tayo. Ama, ikaw ang aming liwanag. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo si Papa Leon, ilang obispo, mga pari at mga diakono, sa bawat pagpapasya at paglilingkod sa bayan ng Diyos, manalangin tayo. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, gabayan mo ang bawat lingkod bayan sa iyong katotohanan, manalangin tayo. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, liwanagan mo kami sa gitna ng makadilimang bumabalot sa aming lipunan, katiwalian, karahasan, kasakiman at iba pa, manalangin tayo. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, itinataas namin ang aming mga kapatid na misyonero. Liwanagan mo ang kanilang mga puso upang laging mapaniwala sa kanilang puso at isipan ang tamis ng kanilang unang pagtalima sa iyong misyon ng pag-ibig. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang aming liwanag. Mapagmahal na Ama, pahintulutan mong makapasok sa iyong walang hanggang liwanag ang yumao namin mga mahal sa buhay. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang aming liwanag. Itaas natin sa ating mga kapatid na nangangailangan ng panalangin, ang mga pangangailangan ng ating pamayanan at ang ating mga personal na kahilingan. Manalangin tayo. Ama, ikaw ang aming liwanag. Ang lahat ng ito'y hinihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Buhay pagmamahal, alak at dinamay, sana'y tanggapin mo ang aming langalan. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamika sa iyong kagandahang loob, dinalisay mo kami upang sa iyo'y makadulog sa pagdiriwang na ito ng maringal na paghahandog
Maihainawa namin ang iyong ikinalulugod sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan. Ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, inasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kaming nagkapos mong tunay. Oo, Jesus, naming mahal, kayas mo kaming banal. Oo,
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, samahin ang ngalan mo. Makasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawain mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At wag mo kami ipahintulot sa tukso. Pag-iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan
magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiluhod po ang lahat at ating darasalin ng panalangin kay San Jose. Abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo ay pinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria, sa piling mo si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tinatanglawan mo ang lahat ng tao na isinisilang sa daigdig na ito. Sa kaloob mong liwanag, tanglawan mo ang aming kalooban upang ang dapat naming isaloob na iyong ikinalulugod ay lagi naming isaisip
at ikaw ay aming wagas na maibig sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Muli po, nawa makita-kita tayo sa March 19, kapistahan po ng ating patrong si San Jose. 6 o'clock ng umaga at 6:30 ng gabi. So, maaari po kayong magdala at mag-alay ng mga tinapay. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magsihayot isa